So hello mga sis. Ayan, start na ng activity natin mga ate ko. Namamaga pa yung mata natin. So ngayon magsisimula yung pinaka-activity natin tulad ng sinabi ko kahapon. Nag-aantay na si SpongeBob. Charot. Taray ni Barry. Daming alam. Ganyan yung court nila dito. Ayan. Solid na. Walang kaparehas. Yung St. Mary Church pala, magkatabi sila ng hanging coffins. Yan. Ang libingan ng mga taga-Sagada. Perfect. Sulit din yung binayad mo, no? No? Dito, sa lugar na to, grabe. Parang hindi mo siya pagsisihan. Yung bar na lang ng una, charot. Charot lang. Ayan o. Sobrang solid. Ay. Ang kalabang. Paano ba yan? Saan ba yan diretso? Oo, ngayon tayo. So ayan mga sis, this is St. Mary Church, ate ko. Yan yung St. Mary Church sis. Ang ganda, sobrang ganda. Tapos ito yung paligid niya, yung view niya. Ayan, parang nasa ibang bansa. New Zealand, ang peg. Kabog-kabog. Diba? Ang ganda dito, super solid. Kaya must try Sagada. One of the best. So ayan. Ayan. Yan yung pinakaloob ng church. Huwag tayo maingay kasi nga simbahan to. Pero ayan, ang solid. Grabe. Diba? Ang ganda-ganda. Tapos yung amoy niya, amoy ano lang siya, amoy kahoy lang yan. Pati amoy nasabi, no? Nandito na tayo aakyat for the hanging coffins. Tapos maglalakbay siguro doon sa ganyan. Oh, ayan. Yan yung pinaka-entrance. Yan yung pinaka-entrance sa mahanging coffin. Hanging coffin medyo nakaka-haggard kasi packet din siya. Hanggang mamaya pa to, lakad lang kami ng lakad. Yan yung pinaka-cemetery nila sa Sagada, guys. Tingnan nyo, puro puno. Tapos yung may mga taol. Tapos ayan ang cemetery of the Virgin Camerut. Yan palang sementeryo nila sa lalaki tsaka mag-asawa. Yung asawa, kaya bakante siya. Ibig sabihin, inaantay pa yung asawa. So naka-reserve yung isang slot para sa asawa nila. Ganun pala yun. Like parang ganito. Ayan. Mag-asawa silang dalawa. Naka-reserva yung isang spot para sa mag-asawa. Ganon. Kahit masyegi sila, magkasama sila. Diba? Paano kung ng babae asawa mo, may kabit pala. Tatabi ka pa kaya sa puntod niya? Wala na akong ibang sinabi sa vlog kundi maganda na maganda kasi maganda talaga. Grabe. Although nakakapagod yung papunta, paakyat, tsaka pabalik. Super worth it. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, tour to Sagada talaga. Napaka the best na to Sagada. Siguro pag nakarami na ako ng travel, babalik pa ako dito. For sure. Unang-una ko itong babalikan. Ang Sagada. Meron tayong viewpoint dito sa mga gustong magpa-picture. Oo nga, no. Picture ko. May magpapa-picture po ba dyan? Siyempre ako. Paalala lang po sa atin, no? Mas malapit na tayo sa sementeryo kaysa yung ospital. Oh.
Pag nalaglag kayo, ang daming reservation naman sa cemetery natin. Pwede pong umakyat sa taas. Hindi na, dito na lang po. Baka madagamit ko yung ano. Yung Eco Valley natin hanggang doon, no? Ito banda. So, bakit ito tinawag na Eco Valley? Pag may malakas na tunog, rinig mo yung echo niya. Tsaka meron tayong valley, no? Talaga. So, bawal nga lang po ang sumigaw. Respeto natin sa mga nalibing dito, bawal ang sumigaw. Pero dito kapag merong ililibing, nagsisisigaw sila dito sa Eco Valley. Bakit? Ano yung dahilan kung ba't sila nagsisigaw? Pamamaalam sa mga nalibing sa baba na may bagong ililibing, na may bago silang kasama. Kaya kapag gusto nyo magkaroon tayo ng bangkay, sige po, sigaw tayo ng sigaw hanggang magkaroon tayo ng kasamang bangkay. Yan. Meron ba sa inyo gusto mag-volunteer? Wala naman. No? Sa baba yung mga hanging coffin. So, ang Eco Valley, viewpoint po siya ng hanging coffin. Hanggang dito, madali pa yung daanan. Pero pababa doon, mahirap na ang tataas ng mga hagdan. Kung gusto niyo pong bumaba, lalapitan natin yung mga coffins sa baba. Pero kapag ayaw nyong mahirapan, pwedeng hanggang dito na lang. Okay? Bababa po ba tayo lahat? O may magpapaiwan? Wala? O meron pong shortcut kung gusto niyo po ng shortcut, no? Nakikita niyo po yung malaking bato doon? Tapos tatalon na lang, mag-antay po sa baba. Akala ko po magtutulakan tayo. Oo. Penitensya eh. Magiging ganito din po kayo mamaya pagpapit. Dahan-dahan lang. Oh. Marunong naman kami mag-antay. Pag pumasok kayo dito, may ganyan. Rock climbing. Ganyan kataas yung akatid nyo. Pagod ka niyan. Inalagay lang pag maganda yung panahon. Pag wala din. Oo, pag umulan kasi or medyo mabasa yung bato niya, madulas. Okay. Kailangan tuyo. Mag-set sila dyan ng rock climbing pag tuyo siya. Pag tuyo lang. Pag usually summer, no? Kahit naman tag-ulan, basta taktong umaraw na siya. Okay. Yung mga to, yan yung mga kape. Ngayon, Kape? kape, oo. Ang mga kape natin dito, coffee arabica. Coffee ara. Yung binibenta sa market. Bisayan na main product ng Sagada ngayon. Paakyat na. Ito na sa baba. So ayan mga ate, nakarating na kami dito sa hanging coffin sa tinatawag nila. Ang hirap bumaba. Siguro ang hirap din umakyat mamaya. Pero ito siya, oh. 1, 2, 3. Diba? Solid. Ilan sila? Ay, marami. Hindi lang pala yung spot na yan. Marami pa. Sa magkabila ang bundok. Hindi lang siya. O, diba? Napaka-solid. Nakakapagod lang. Nandun yung pagod. Pero Po sa ating hanging coffin. Ito ang pinaka-popular na hanging coffin sa Sagada. Ang dami nating mga hanging coffins, pero ito yung pinaka-popular kasi yan yung nalalapitan. Mga ibang hanging coffins kasi dito, tinatanaw lang sa malayuan, yung mga viewpoint. Kaya nung pinakita ko sa baba, yung dito sa malaking bato na yan, no, sa harap niya, banda gitna, may mga coffins din na nalagay. Hindi makita dito, makikita pag nasa baba ka banda. So dahil sa sanitation, pinapatigil ang hanging coffin na practice o yung mga traditional burial. Okay? Pwede kasi na may mahawa, no? Open, masyado siyang open, no? Kaya pinapatigil yan. Pero open pa na pwede siyang gawin. Yun nga lang, piling-pili lang yung mga pwedeng ilagay na po dyan. Hindi na gaya nung dati na talagang dyan yung libingan. So, sino na lang yung mga pwede dito? Yung mga honorable elders na nagsasagawa ng mga rituals dito sa Sagada, pero kailangan nilang mamatay na walang sakit. bangungot yan. Transferable disease. Okay. Okay? Pag meron silang mga maintenance, hindi din pwede.
Kasi yung mga maintenance, pag mamatay, sobra yung baho niyan. Yung mga gamot, ma-expose. No? Kaya hindi rin pwede yun. Pag ililibing ang bangkay, sa umaga, pupunta sila dito, iuuwanan nila yung kabaong na ilalagay dito. Gagawa sila ng scaffolding para makaakyat, bubutasan yung bato, lalagyan ng bakal yung butas at ipapatong yung kabaong. Pero sa hapon, yan na yung paglilibing. Paano binubuhat yung bangkay na una yung kabaong? Ha? So binabalot yung bangkay ng kumot, binubuhat mula sa bahay hanggang sa libingan. Expect natin lahat ng bubuhat sa bangkay, mapapatakan yan ng katas dahil hindi nga nabalsa mo yung bangkay. Pero laging sinasabi ng mga matatanda, blessing daw yan. No? Kaya dito, kapag merong gagawing libing, yung community, ang daming pupunta dyan magbuhat sa bangkay. Yung mga kababaihan, sila yung naiiwan sa taas, mga lalaki lamang yung bumababa dito. Pag andito na, tsaka na lang siya ilagay sa kabaong. Meron yung minsan na ang hirap ilagay yung bangkay doon sa kanyang kabaong. Ang ginagawa doon, kung kinakailangang bali-baliin yung mga buto para isiksik siya sa loob, gagawin po nila yan. Pero kung hindi naman kailangan, hindi na gagawin, no? Yun yung hirap ng pagkakaroon ng maliit na kabaong. Okay? So meron tayo yung cross doon, simbolo ng Kristyanismo. Karamihan ng mga nalibing na dyan, mga Christians na po sila. Okay? So meron tayong mga pangalanan na nasulat sa kabaong. Yan naman ang kanilang Igorot name or local name. So dito sa Sagada, 2 beses ang pagbibinyag para sa Christian name at para sa Igorot name. Yun nga lang, ang nalalagay doon sa birth certificate ay Christian name. Parang palayaw na lang yung Igorot name, pero pangalan yun. Okay? Sa unang religion namin, walang heaven or hell. Hindi sila naniniwala. Ang heaven or hell, it's a Christian belief. Nangyayari yung ganyang paglilibing bago pa nakarating yung Christianity dito. Kaya yung pinaka main reason is para po ma-protect sila sa vandalism. Yung time mababa yung pinaglagyan, kinain yung bangkay. Ang sama naman noon, no? Gusto mo bang mangyari yun sa ninuno mo o sa ancestors mo? I-secure mo kung saan mo ilagay, kaya nila inaangat. At saka protection yan sa mga tao. Kasi kapag mababa yung pinaglagyan, binubuksan, kinukuha yung nasa loob. Kung bakit natin hindi binabaon sa ilalim ng lupa, ang paniniwala kasi dyan yung mga spirito nandito sa paligid. Na kailangan nilang huminga, kaya dapat may hangin. Kailangan nila ng tubig, kaya pwede siyang mabasa. At kailangan niya ng araw. Kaya hindi siya pwedeng ilagay sa liblib ng lugar na hindi as in na makita. So, dito pala, pinaplant nila yung mga African chuchu. Ano yung tawag doon? African coffee daw. Tapos yun yung ginagawa nilang market. Arabica. African. Invento na. Yung Arabica coffee, sila na yung nagpa-plant, then pinoproduce nila. Sinasell nila sa market. Yun na yung pangunahing binibenta daw ng taga-Sagada. May drone. Sipid mo. Yung mga patay dito sa Sagada, may maganda pang view. Oh. 'Di ba, kuya? Kaswerte. Ano ba lahat ng lokal, lahat lang ng lokal dito, yun lang yung nililibing? Hindi naman dito, may mga foreigners din. Okay. Yan, mga American missionaries. American nuns. Okay. So, until now, pwede pa rin maglibing dito. Yes po, may mga bago. Yung isa doon, bago lang yan. Okay. So, hindi lang siya basta tourist spot, libingan din talaga siya. Akala ko tourist spot lang siya, tas bawal na siyang libingan. Pwede pa rin pala.
Parang hirap ng gusto mo, kuya. Charot. Parang di ka ningal, kuya. Ha? Hindi ka ningal. Hindi. Kailangan talaga. Malakas yung resistensya mo dito. Katulad ko na, di man ako palalakad. Hindi nga ako nagja-jogging, te. Kasi, unang travel, te. Bundok agad. Akala ko yung blue soil. Doon lang sa baba. Taas pala ng bundok. Sa pag-akyat niya dito, may mga pagkain din pala. May mga bilihan din dito. Pwedeng bumili muna bago umakyat. Pwedeng mamaya din bumili kapag pababa na. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Ayan o. Yung mga hot sila. Ha? Hello po. Fresh pa ba, mama? Laban lang. Ay, Ano ka? Dahan-dahan na. haggard na, be. Malayo pa tayo, kuya. Gitna pa lang tayo. Gitna pa lang. Gitna pa lang yun. Ang init ito. Kung di lang maganda dito, hindi ako sama dito. Nakakapagod, pero along the way, magaganda naman yung mga nadadaanan mo. Tsaka, syempre minsan lang to, pag umuwi kang Manila, wala nang ganto, di ba? So, ito yung tiis ganda. Pag gusto mo makakita ng magandang spot, tiis ka talaga. Tsaka yan, pag joiners ka, kakapalan mo lang ng very light yung mukha mo. Like, close ka. Ganyan. Plastikan. Mga ganon. Pero hindi. For sure, mababait naman. Kasi prepared yung mga yan. Alam nila na may makakasama silang iba. Tsaka mas gusto nila yon kasi nakakakilala sila ng bago. Blue soil, yung tinatawag nila. Medyo malapit na tayo. Pero ganda pa rin. Haggard na, ma. Haggard na. Diyos ko, napakataas. Napakataas nito, guys. Alam nyo. Pero ang ganda dito. Puntahan nyo. Diba? Ano sa'yo? 10 out of 10 ka. Ako, Sa Sagada. Buong Sagada. 8 out of 10. 8 out of 10 ka. Ako sabi ko, Maging flexible eh. sa bagay flexible. Pero ako sabi ko, pag if ever man na may pagkakataong bumalik, babalik ako. Kasi ang ganda. No? Oo. Second time. Ako ko din. naman. Second time mo na. So, ayan, ganyan sila. Ganyan kami pala. Yan. Kaunting pahinga kasi pagod na. Tapos, dire-diretso na. Alam ko, Blue Soil, malapit na dito. Malapit na raw ba? Malapit na. Kasi na nandun tayo, tinuturo niya yan Blue Soil na daw. So, malapit na tayo. Unting tiis na lang. Unting lakad-lakad. With the, with the kahoy. Kantadya. Sa Encantadia siya galing. Bigla kasi siyang nawala, nagulat kami. Hindi ka hinihingal? Araw-araw ko po itong ginagawa. Sa bagay, oo. Di ba pag araw-araw ginagawa talagang bago lang mo. Sa bagay. Sanay ka na. Pero si kuya parang kalabaw. Sabi ko nga sa kanya, kuya kalabaw ka dati. Grabe. Di siya Oo. Sabi niya nga daw, kung ako nga lang mag-isa, nasa taas na ako eh. Sabi ko, ganun ba? Sige, mauna ka. Charot. Sobrang ganda. Grabe, oh. Kung ako, tour guide, di ako akit dito araw-araw. Sige, mauna na kayo. Antayin ko na lang kayo sa jeep. hindi ko kaya to. Araw-araw ko dito. Tour coordinator po. Hindi naman siya talaga actually. Kumbaga parang hindi kami required sumama. Sumama. Sumasama lang kayo para may guide din yung... At least may taga-picture pa rin po sa huli. Oo. Kaya nandito ako sa huli. May picture. Yung... ayoko, malapit na pala. May mga nalalaglag na dito. Sa maling tao po. Ganon. Pero sa wala naman. Diba? Daw si Sagada kasi is takbuhan siya ng mga broken hearts. Mga broken. Where do broken hearts go? Sa Sagada. TikTok. Yung nagte-trending, yan yun. Group picture lang din po tayo dito po.
Sa akin kasi pang ano to eh. Pang YouTube. Pag hindi siya sumikat sa YouTube, sa UGs ko na lang siya i-upload. Kailangan more picture, more picture. Yun ang requirement sa pagiging social climber. Di ba, ma? Aray ko. Ayan yung blue soil, everyone. Ang ganda. Ayan. Ayan. Ang ganda talaga. Kahit pag sa personal, siguro pag dito hindi nyo ma-appreciate. Pero sa personal, napakaganda niya. Mamaya lapitan natin siya. Ay. Pwede nga po Ako to, breadcrumbs. Ayan. Dynamite. So, merong kikiam, breadcrumbs. Breadcrumbs. Corn. May breadcrumbs po, pero Sorry, be. Nagkakamali din. Corn dog pala siya. Hindi man breadcrumbs. Mali-mali man. Tapos may dynamite. Ayan, si ala ate nagtitinda. buko po. Ano bibilin mo? Scramble. Ako corn dog ako. Isang siyat po. Temigo, extra goma kayo. Yan yung blue soil na tinatawag nila. Lapitan ko. Yan. Matigas siya. Akala ko powder, nagpa-powderize. Hindi pala. So, ayan yung blue soil natin, T. Ano kayang lasa niyan? Ano kayang na? Okay, nagpa-powder. Parang lupa rin siya. White na lupa, ganun. Ganun na eksena. Oh. Akala ko super powder siya. Like yung powder na powder. Ganon na eksena. Akala ko ganon na eksena. Pero ang ganda, matigas siya, matigas. Ayan matigas. Ang ganda niya. Puntahan nyo to guys, ang ganda nito. One of the best. Ayan. Kailangan ma-experience niyo to pag nagpunta kayo dito sa Sagada. Though wala namang masyadong gagawin, titingnan nyo lang, magpipicture lang kayo. Pero maa-amaze kayo ng sobra along the way. Tapos pag akyat nyo dito, mas maa-amaze pa kayo kasi kakaiba to. So yan. Subscribe nyo ako para mas marami tayong video, te. Yun na lang, mas maganda pa. Diba? Kung sinasubscribe nyo ako, edi masaya. Maraming video.